Isang mapagpalang araw ng Martes sa iyo, kabayan. Maligayang pagbabalik dito sa akin channel. Narito po ang latest update natin sa binabantayan po nating Bagyong Marce. Pero bago ang lahat, pasuyo naman po ng like and subscribe at pahit na rin po ng notification bell para updated ka pa sa aking mga ulat panahon. Kabayan, ito nga pong Bagyong Marce na ating binabantayan sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong umaga pa lang as of 2 a.m. Ito po ay huling namataan sa layong 790 kilometer east of Infanta, Quezon. Ito po ay may lakas na hangin na abot na po ng 100 kilometers per hour. Nasa category severe tropical storm po ito sa ngayon na kumikilos pa northwestward sa bilis na 30 kilometers per hour. So mga kababayan, unti-unti na rin pong nakikita ang mata nitong bagyo na indikasyon po ito na patuloy pa itong lumalakas. Inaasahang lalakas pa itong bagyong Marce bilang severe tropical storm sa susunod na mga oras at posible nga itong maging typhoon category sa loob ng 48 hours. Kaya nga kabayan, naglabas po ng tala itong forecast ng Pag-asa na kung saan mamayang hapon medyo lalakas po ang bugso ng hangin nadala nitong bagyong Marce at ito po ay nasa lokasyon na 510 km east of Kasiguran, Aurora na may lakas na hangin na abot na po ng 110 km per hour. At ito po ay patuloy na nasa severe tropical storm na kikilos po pa northwestward at 25 km per hour. So asahan natin kabayan pagkatapos po ngayong araw by tomorrow November 6 mas malakas na po itong bagyong Marce. Pero hindi pa natin ganun masyadong nararamdaman lalo na sa ilang bahagi ng ating bansa. Kasi nga po ito po ay nasa offshore, nasa karagatan natin. Pero unti-unti po itong lumalapit sa ating landmass kaya unti-unti rin po nating mararamdaman yung lakas ng hangin at lakas na buhos na ulan dala po nitong bagyong Marce. So kabayan, paghandaan po natin by tomorrow, November 6, ito po ay magiging ganap na po na typhoon by 2 a.m. po tomorrow. Yan ha kabayan. At ito po ay huling mamamataan sa layong 420 km east of Tuguegarao City, Cagayan, na meron na po maximum sustained wind na abot na po ng 120 km per hour, typhoon category tulad ng aking nabanggit at kumikilos pa northwestward sa bilis po ng 15 kilometers per hour. So medyo babagal po ito sa paglipas ng araw at sa paglipas ng oras pero patuloy po itong lalakas at medyo didikit na po sa ating landmass. So expect natin kabayan na ito po ay magtatagal sa loob ng Philippine Area of Responsibility hanggang November 9, Sabado. At posible rin pong mag-exit sa mismong araw din po ng Sabado. So abangan natin yan kabayan. Pero habang tayo po ay may oras pa, maghanda na rin po tayo at patuloy po tayong mag-monitor sa ating panahon, lalo na po dito sa bagyong Marce dahil nga po patuloy po itong lalakas at maraming araw na ito ay nasa typhoon category. Kaya pinag-iingat natin lalo na po sa mga area po dito sa extreme northern Luzon, particularly ang Batanes, Babuyan Island, maging din po yung mga lugar dito po sa eastern part po ng Luzon. So ingat po tayo at maghanda na rin po kabayan. Kabayan, ngayong araw din po posible pong itaas sa signal number 1 dito po sa may Cagayan dahil po sa malakas na dala ng bugso ng hangin nitong bagyong Marce. At inaasahan din po na within this week patuloy nitong pag-iibayuhin o palalakasin ang epekto nitong northeasterly wind flow o hanging amihan na posible rin pong magdala ng makulimlim at maulan na panahon lalo na po dito sa bahagi ng Luzon. Kaya tayo po ay maghanda. Sa ngayon kabayan, ang directly po na mga lugar na naapektuhan ng lakas na bugso ng hangin nitong bagyong Marce ngayong araw, November 5, 2024, ay ang lugar po ng Batanes, Cagayan, including Babuyan Island, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Aurora, maging ang Quezon at Camarines Norte. Pagdating naman kinabukasan, November 6, apektado po ng malakas na bugso ng hangin ito pong area ng Ilocos Region, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. Kaya pinag-iingat ang lahat. Apektado rin po kabayan ng ating mga baybayin dahil itong bagyong Marce ay nagdudulot din po
ng matataas na alon at malalakas na alon sa ating karagatan. So may nakataas po na gale warning signal dito po sa seaboards ng Batanes, ng Babuyan Island, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, Northern Aurora at Eastern seaboards po ng mainland Cagayan. Kaya po ang maliliit na bangka like motor bangkas ay hindi po hinahayaang pumalaot dahil mapanganib po at mataas po ang alon sa ating karagatan. Dagdag pa kabayan sa pagmomonitor natin dito sa Bagyong Marce, meron po tayong panibagong dalawa pang bagyo na inaasahan papasok o mabubuo na bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito po ay may katamtamang tsansang mabuo kabayan. So makikita natin by November 4 hanggang November 10, habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility itong si Bagyong Marce, meron na pong nabubuong panibagong sama ng panahon sa labas ng PAR. At pagdating ng November 11 to 17, papalabas na po itong Bagyong Marce, samantalang meron na naman pong nakapasok na panibagong bagyo sa loob ng PAR at meron din pong sa labas ng PAR. So imagine kabayan, tatlong bagyo ito. So makikita natin kabayan dito sa illustration na by November 11 to 17, tatlong bagyo po ang siyang nakapalibot sa ating bansa. Pa-exit na itong Bagyong Marce pero may pumasok na naman pong panibagong sama ng panahon at meron pang sa labas ng PAR na inaasahan na posible rin pong pumasok. So mga kababayan, ito yung dapat nating ipanalangin na sana itong dalawang namumuo o posibleng mamuo sama ng panahon ay wag na nga pong matuloy. Dahil kawawa naman po ang ating bansa, lalo na po sa may Northern Luzon at extreme Northern Luzon na lagi na lang pong dinadaanan ng bagyo. At maging sensitibo rin po tayo kabayan sa ating mga komento na wag nating asamin na ang bagyo ay tumama na lang sa kahit anong probinsya o lugar dito sa ating bansa. Ang asamin natin kabayan na wag pong maglandfall itong mga bagyo na to at tuluyang malusaw bago pa man pumasok sa PAR. Kaya kabayan, tayo po ay maging sensitibo sa ating mga kinokomentuhan, lalo na po sa social media. Wag po nating asamin ang kapahamakan ng iba para lamang po sa ating kapakinabangan. So patuloy po tayong mag-ingat kabayan, mag-monitor at maghanda dahil meron pa po tayong oras, lalo na po sa mga area na posibleng maapektuhan nito. Tayo po ay maghanda, i-keep na po natin yung mga halagang dokumento, mag-imbak na po tayo ng mga kailangan nating mga pagkain just in case magkaroon po ng emergency if ever. At maging handa na rin po kung sakasakali magkaroon po ng evacuation, lalo na po kung bubuhos na po ang matinding buhos ng ulan at ganoon din po malalakas na hagupit po ng hangin dulot po nitong Bagyong Marce. At kabayan, patuloy pa po kitang i-update dito sa aking ulat panahon tungkol sa Bagyong Marce at pasuyo naman po ng like and subscribe at pa-hit na rin po ng notification bell para updated ka pa sa mga susunod ko pang ulat panahon tungkol dito sa Bagyong Marce. Ingat ka kabayan at nawa kayo po ay pag-ingatan ng inyong buong pamilya. Ingat kabayan, have a safe day po sa lahat.